Mga kababayan, ako si Baltasar, ang inyong gabay sa mga kakaibang kwento ng katatakutan dito sa Creepy Pinoy Stories. Salamat sa pagtutok at pagiging bahagi ng ating munting samahan kung saan ang dilim ay hindi lamang isang kakulangan ng liwanag, kundi isang daigdig na puno ng mga misteryo at kababalaghan. Kung ikaw ay bagong salta sa aming channel, huwag kang mag-atubiling mag-subscribe at i-click ang notification bell upang ikaw ay mauna sa mga sariwang kwentong katatakutan na aming inihahain tuwing upload. Sa bawat pagpindot mo ng like at pagbahagi ng ating mga videos, lalo mong pinapalakas ang ating komunidad ng mga mahihilig sa mga kwentong nakakapangilabot. Kaya't sumama ka na at tuklasin natin ang mga lihim na bumabalot sa ating mga kwento. Ngayong gabi, ihahatid ko sa inyo ang isang kwento na magpapakita sa atin na ang internet ay hindi lamang basta isang espasyo ng impormasyon at libangan, kundi maaari ring maging isang web ng kababalaghan. Sumama kay Brian at sa kanyang mga kaibigan sa isang gabi ng pagtuklas sa isang website na puno ng mga digital paintings ng mga nilalang mula sa ating mga alamat. Ngunit mag-ingat, sapagkat hindi lahat ng matatagpuan sa cyberspace ay katang-isip lamang. May mga anino sa sulok ng ating mga mata na maaaring hindi natin kayang ipaliwanag. At kung minsan ang mga kwentong akala natin ay pampalipas oras lang, ay maaaring magdala sa atin sa isang realidad na mas nakakatakot pa sa ating mga bangungot. Handa ka na bang sumilip sa kadiliman kasama si Ginong Dilim? Halina't ating simulan ang paglalakbay sa madilim na daigdig ng hindi inaasahan. Sa isang tahimik na gabi sa Quezon City, ang kwarto ni Brian ay naging santuwaryo ng apat na magkakaibigan na sina Adrian, Carlo at Rafi. Pinalibutan ng mga poster ng Pinoy indie films at mga lumang comics, inilabas ni Brian ang kanyang laptop at inanyayahan ng kanyang mga kaibigan para sa isang gabi ng misteryo at kababalaghan. Sa pag-click ni Brian, nagliwanag ang screen at sumalubong sa kanila ang digital na mundo ng mga nakakakilabot na nilalang. Habang nagkakatuwaan, nadiskubre nila ang isang website na tila ba'y nagsisilbing kumbento ng mga baguhang artists na nahuhumaling sa horror at kababalaghan. Ang mga digital paintings na nagpapakita ng mga aswang, tiyanak, at iba pang nilalang mula sa alamat ng Pilipinas ay tila nagbigay buhay sa mga sinaunang takot na nakabaon sa kanilang kultura. Sa pag-scroll nila sa website, nagkukwentuhan sila tungkol sa mga personal nilang karanasan sa kababalaghan. Ang bawat kwento ay sinasabayan ng tawanan at hagihikan habang nagmimerienda ng chichirya at umiinom ng malamig na soft drinks. Ang bawat lagok at kagat ay tila nagpapalakas ng loob sa kanila sa pagharap sa mga nakakatakot na imahe sa screen. Nang mapadpad sila sa isang seksyon kung saan ang mga likhang sining ay may kasamang mga maikling kwento at tula, nagpasya silang basahin ang ilan at magpalitan ng reaksyon sa bawat obra. Ang bawat salita at pangungusap ay nagdala sa kanila sa iba't ibang mundo ng takot at pangamba, ngunit ang tunay na kilabot ay naghihintay lang sa susunod na pahina. Sa pagpapatuloy ng kanilang paggalugad, napansin ni Carlo ang isang user na may pangalang Ginoong Dilim na ang mga thumbnail ng videos ay puno ng madilim at lumang bahay, puno ng balete at mga aninong gumagalaw. Ang kuryosidad ay nagtulak sa kanila upang pindutin ang play at hayaang lamunin sila ng kadiliman. Pinanood nila ang isang video kung saan ang kamera ay dahan-dahang lumalapit sa isang lumang salamin at sa refleksyon nito
ay may lumitaw na malabong figura ng isang babae na may mahabang buhok at maputlang mukha. Ang bawat isa sa kanila ay nakaramdam ng kilabot na tumagos sa kanilang mga buto. Ang lamig ay kumalat sa kanilang katawan na parang isang sumpa. Napuno ng kilabot si Rafi at nagbiro na baka mamaya ay may sumulpot na multo sa kwarto ni Brian. Ngunit sa kabila ng biro, isang hindi maipaliwanag na paghanga ang kanilang naramdaman sa pagkakagawa ng mga video. Ang takot ay sinamahan ng paghanga sa sining na kanilang nasaksihan. Nag-usap sila tungkol sa mga urban legend ng Pilipinas at kung paano ito naging inspirasyon para sa mga gawa ni Ginoong Dilim. Ang bawat isa ay may teorya, ngunit ang tunay na pagkakakilanlan ni Ginoong Dilim ay nanatiling isang palaisipan. Sino nga ba ang taong nasa likod ng mga nakakatakot na pagtatanghal? Ang tanong na ito ang maghahatid sa kanila sa mas malalim na misteryo, isang misteryong magbubukas ng pinto sa isang mas nakakakilabot na yugto ng kanilang gabi. Sa sumunod na pagkikita, nagkasundo silang hindi na muna babalik sa website hanggat hindi sila kumpleto upang sabay-sabay nilang maranasan ang bawat bagong video ni Ginoong Dilim. Ngunit isang gabi, hindi na nakapagpigil si Adrian at nagdesisyong manood mag-isa ng mga bagong video sa kanyang kwarto habang ang ulan ay malakas na bumubuhos sa labas. Nakatutok ang kanyang mga mata sa monitor habang ang mga kidlat ay paminsan-minsang nagpapaliwanag sa madilim niyang silid. Isa sa mga video na pinanood niya ay tungkol sa isang dalagang inilibing ng buhay at nang marinig ito ni Carlo, kinilabutan siya dahil ito ay kwentong bayan mula sa kanilang probinsya. "Pare, yan yung kwento na kinatatakutan namin noong bata pa kami," sambit ni Carlo. Ang boses niya ay nanginginig. "Akala ko gawa-gawa lang yun, pero iba pala pag nakita mo na sa video." Kinabukasan, hindi mapakali si Adrian at nagdadalawang isip kung sasabihin ba niya sa kanyang mga kaibigan ang kanyang ginawa o itatago na lamang ito sa kanila. Ang bawat segundo ay tila isang oras sa kanyang konsensya. Ang bigat ng lihim ay parang pabigat sa kanyang dibdib. Sa susunod na pagkikita, nagpasya ang grupo na mag-iwan ng komento sa isa sa mga video ni Ginong Dilim na puno ng papuri at katanungan tungkol sa kanyang mga inspirasyon. "Ang galing mo, idol! Paano mo naisip yung mga to?" Type ni Brian sabik sa magiging tugon ng misteryosong artist. Laking gulat nila nang agad itong sumagot at nagpadala pa ng link patungo sa isang pribadong chatroom na may disenyo ng mga kandilang nagliliyab at mga simbolong okulto. "Tara, pasok tayo," aya ni Rafi. Ang kanyang mga matay kumikislap sa excitement at takot. Sa kanilang pag-uusap, inamin ni Ginoong Dilim na siya ay si Jeremy Pritter na may malungkot na tono sa pagkukwento ng kanyang mga pangarap at kabiguan sa industriya ng pelikula. "Pangarap ko lang naman maging kilala sa paggawa ng mga pelikula, pero eto, sa ganitong paraan na lang ako nakilala," no, sabi ni Jeremy. Ang boses niya'y parang may hinanakit na matagal ng kinimkim. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap, ngunit napansin nilang umiiwas si Jeremy sa mga personal na tanong at mas pinili niyang pag-usapan ang kanyang mga gawa at ang sining ng horror. "Mas mabuti pang pag-usapan na lang natin ang mga dapat katakutan sa dilim, hindi ba?" Sambit ni Jeremy na tila may itinatagong mas malalim na hiwaga.
Ang bawat salita ni Jeremy ay nag-iiwan ng mas maraming tanong kaysa kasagutan. At habang lumalim ang gabi, ang grupo ay hindi namalayan na sila pala ay unti-unti nang nahuhulog sa isang masalimuot na web ng kababalaghan na hindi nila inaasahan. Ano kaya ang susunod na mangyayari sa kanilang pakikipag-ugnayan kay Ginoong Dilim? Ang kasunod na kabanata ay tiyak na magdadala ng mas marami pang sindak at misteryo. Isang linggo bago sumapit ang araw ng Pasko, abala ang grupo ni Adrian sa pagboto sa channel ni Ginoong Dilim. Pinag-usapan nila kung aling kwento ang kanilang susuportahan at sa huli, ang kwento ng mga kababaihang nagbakasyon sa Baguio ang kanilang pinagbuhusan ng boto. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang dahilan, ngunit iisa ang kanilang hangarin, ang muling maranasan ang kilabot na hatid ni Ginoong Dilim. Dumating ang araw ng Pasko at sa bahay ni Brian sila nagtipon. Sa harap ng malamlam na ilaw ng kwarto, binuksan nila ang pinakabagong video. Habang umuugong ang simoy ng hanging malamig, ang kanilang mga puso'y tila sinasakal ng kaba at pananabik. Ang video ay nagpakita ng mga nakakagimbal na eksena. Ang itak na hawak ni Ginong Dilim ay tila sumasayaw sa hangin. Bawat hampas ay nag-iiwan ng marka sa laman at dugo. Ang kanilang mga matay hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan at ang takot ay kumalat sa kanilang mga ugat na parang lason. Nag-umpisa ang mainitang debate sa grupo. Peke yan, di ba? Hindi naman totoo yan, ani Rafi, pilit pinapanatag ang sarili. Ang galing ng effects, parang tunay, sabi naman ni Carlo, subalit may bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang tinig. Sa huli, nagkasundo silang lahat na ito'y bahagi lamang ng pagtatanghal ni Ginong Dilim, isang obra maestra ng takot at sining. Ngunit habang lumalalim ang gabi, hindi nila alam na ang kanilang mga haka-haka ay malapit ng masubok. Ano nga ba ang tunay na likod ng mga video ni Ginoong Dilim? Ang kanilang pagkakamali ay malapit ng maging maliwanag. Ilang araw ang lumipas at isang anunsyo mula kay Ginoong Dilim ang gumulantang sa kanila. Isang papremyo para sa susunod na video. Sa kanilang pagpapadala ng mga suhestyon, si Rafi ang pinalad na manalo. Ang premyo ay dumating sa address ni Adrian kasama ng isang sulat na may kakaibang simbolo at isang nakakakilabot na babala. Ang katotohanan ay mas nakakatakot sa alamat. Nang buksan nila ang pakete, isang malamig na simoy ng hangin ang tila bumalot sa silid. Ang panga ng tao na kanilang natagpuan na may mga natuyong dugo pa ay nagdulot ng isang hindi maipaliwanag na takot na bumuhos sa kanilang mga katawan. Diyos ko, ano to? Sigaw ni Brian habang si Adrian ay tila napako sa kanyang kinatatayuan. Walang inaksayang oras, tumawag sila ng pulis at sa tulong ng NBI natuklasan ang mga bangkay sa isang abandonadong bahay sa Benguet, kabilang ang mga kababaihang nasa video. Ang pagkakatuklas na ito ay nagdulot ng matinding pagkabigla at pangamba sa grupo. Paano nila napagkamalang sining lamang ang mga tunay na krimeng naganap? Ngayon, naiwan sina Adrian at ang kanyang mga kaibigan na may pangamba at pagtataka. Paano nila haharapin ang katotohanan ang kanilang kinahuhumalingang sining ay tunay palang bangungot? At saan nagtatago ang misteryosong Ginoong Dilim na malayang nagmamasid sa dilim, marahil ay nagbabantay at naghahanap na ng kanyang susunod na biktima? Mga kababayan, sa bawat click, tandaan, ang digital na mundo'y may dilim na maaaring sumalakay. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa walang humpay na kilabot. Sa susunod na upload,
Magkita-kita tayong muli. Mag-ingat baka ikaw na ang susunod na kwento. Hanggang sa muli mga kaibigan.